Hi, Creepy Noipy. I'm Chris Verndasa from Cebu. Ito ang kwento ng nakakakilabot kong karanasan sa isang ospital. Isang gabi, bigla akong nahirapan huminga. Kaya dali-dali akong dinala ni Mama sa ospital para i-admit kahit na malakas ang ulan. Mga 8:30 PM sa room ko habang nakahiga kaming dalawa ni Mama. May narinig kaming kakaiba pero hinayaan na lang namin. Inisip namin baka hangin lang dala ng malakas na ulan. 9:18 PM nung nakatulog na kami. May kasarapan ng tulog namin nun dahil sa lakas ng ulan. Mga 12 midnight nang biglang magising si Mama para umihi. Pero laking gulat niya nung binuksan niya yung pinto ng CR. Naka-on kasi ang gripo at ilaw. Tapos punong-puno ng tubig yung balde. Bigla din ako nagising noon dahil sa lamig. Tinanong ako ni Mama, Gumamit ka ng CR, nak? sabi ko, hindi po. Nakaon ang gripo at ilaw eh. Nagkatitigan na lang kami ni Mama. Tapos, natulog na lang uli kami. Kinabukasan, lumabas si Mama para bumili ng agahan namin. Kaya naiwan ako mag-isa sa room. Habang busy ako sa kaka-cellphone, biglang may pumulong sa akin. Boses ng lalaki. Sabi, Tulungan mo ko. 3 beses niyang sinabi na tulungan mo ko. Pagdating ni Mama, kinuwento ko agad sa kanya yung nangyari. Ang sabi lang niya, Hawakan mo tong rosaryo at magdasal ka. kahit na pareho kaming kinakabahan, kumain na lang kami ng agahan na para walang nangyari. Kasi need ko na din mag-take ng meds that time. Tapos nun, umuwi muna si Mama para kumuha ng damit ko at nagluto na rin para sa tanghalian. Sinabihan ako ni Mama na magdasal muna habang hinihintay siya. Pero habang nasa kalagitnaan ako ng pagdarasal, biglang nahulog yung cellphone ko kahit na ako lang naman ang mag-isa sa kwarto. Habang tulala ako sa kakaisip kung paano nahulog yung cellphone ko, bigla naman may kumatok sa pinto. Dumating na palang tita at lola ko. Pero hindi sila makapasok kasi nakalaktaw yung pinto. Laking pagtataka ko naman kasi ang tanda ko, hindi naman nilak ni Mama yung pinto bago siya umalis. Binuksan ko ang pintuan at laking kilabot ko nung pagpasok ng lola ko. Bigla kasi siyang nagtanong, Sino yung kasama mo? Sabi ko, wala po akong kasama at ako lang mag-isa dito. Kasi umuwi muna si Mama para kumuha ng damit at magluto ng tanghalian. Pero biglang tinuro ni Lola yung upuan. Ayun, nakaupo. Tumayo lahat ng balahibo ko. Pero patay mali siya lang ako at kumain na lang ng mga prutas na dala ni Tita at Lola. Mga 11:20 AM na nung nakabalik si Mama, dala ang damit at pagkain. Sabay dating na din ng nurse para i-check kung nainom ko na ba lahat ng meds ko. Kamusta na pakiramdam mo? Tanong ng nurse. Medyo okay na po at nakapag-take na din ng meds. Sabi ko.
Biglang napalingon yung nurse sa may upuan na malapit sa bintana. Na parang may nakikita siya. Tapos sabay lingon sa akin. Umalis din naman agad siya matapos niya akong i-check. Pagkalipas ng ilang oras, umuwi na din sina tita at lola. Kinagabihan, habang kumakain kami ni mama ng hapunan, may narinig na naman kami na parang kumakatok sa pinto ng CR. Chinek agad ni mama, pero nakalakang pinto. Hindi na lang namin to pinansin at tinuloy na lang ang pagkain. Kaso biglang may narinig kaming boses ng lalaki. Kahit walang nakikitang tao, kinausap ito ni mama. Anong kailangan mo? Ba't ka sa amin nagpaparamdam? May kasalanan ba kaming nagawa sa'yo? Sabi ni mama. Tulungan niyo ako. Sagot ng boses. Anong nangyari sa'yo? Huwag mo kaming takutin. May sakit pa ang anak ko. Bigla na lang nawala yung boses. Pero nung patulog na kami, bigla ako namutla at parang may sumasakal sa akin. Anong nangyari sa'yo? Tanong ni mama. Hawakan mo tong rosaryo at magdasal ka bago matulog. Halos hindi kami makatulog nung gabing yun. Kinabukasan, naging okay na din naman ako. Pero tuloy pa rin ang pagte-take ko ng meds. Sinabihan na din ako ng doktor na pwede na daw ako ma-discharge. Nauna akong lumabas at naupo muna sa waiting area habang kinukuha ni mama ang mga gamit namin sa kwarto. Nagulat ang lahat nang biglang sumigaw si mama. Humihingi ng tulong kasi bigla daw naglock yung pinto. Dumating naman agad ang mga nurses dala ang susi. Kaso, hindi pa din nila mabuksan ang pinto. Kailangan pa nila sirain ang doorknob para makalabas lang si mama.